Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Toncoin ngayon pong July 7 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo rito kaya diretso na po tayo sa pagti-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan, medyo magulo po yung ating chart dito kasi meron po tayong Fibonacci indicator dito na nakaplot. Kaya nais ko pong tanggalin ito. Pero meron po tayong nakaset kasi rito na isang sell pending order or take profit dito sa Fibonacci level na 1.618. Pero base po sa kalagayan ngayon ni Toncoin ay mukhang pwede na po nating tanggalin ito. Ayan, para alisin natin yung Fibonacci indicator natin. Ayan, kaya tanggalin muna natin yung ating sell pending order dyan. At para tanggalin natin yung ating Fibonacci indicator dito. Yan, mas malinis pong tingnan. At ngayon ay meron po tayong isang pattern dito na binubuo ng dalawang kulay puti na linya. At sa loob nito ay meron po tayong plinat rito na isang triangle pattern. Yan, at nagkaroon ng breakout dito sa upper portion nito. At dahil dyan ay inaasahan po natin na aangat po ang market price ni Toncoin. Kaso ay hindi po sapat yung kanyang bullish momentum kung saan ay nagkulay blue po siya pero lumiit po yung sukat nito. Kaya hindi po gaanong sapat yung pwersa ng mga bulls para maski patamaan man lamang yung sunod na minor resistance line natin dito. At ang sumunod na nangyari ay ayan, tuluyan na po siyang bumagsak. Kaya tanggalin po natin yung ating triangle pattern dito. Ayan, tuluyan na po siyang bumagsak at kanya pong binasag yung lower portion ng ating pinaka-pattern dito. Ayan, isa po kasi itong ascending pattern kung saan ay mas mataas po ang posibilidad na dito po siya makakaranas ng breakout sa lower portion nito. At kung pagbabagsak po ito ay yung pinakamababa po na nakikita ko na posibleng ibagsak nito ay dito sa lagay natin, hindi po pala nakalagay. Ayan, dito po yung posibleng pinakamababang presyo na maari po niyang ibagsak. Ayan, dash line po pala kasi minor support line. At lagay po natin yung kanyang price level. Ayan. Yan po ay nasa mga 4.713. Ayan, ito po ang posibleng pinakamababa na ibabagsak ni Toncoin dulot po ng kanyang bearish breakout dito. Kaya kailangan na rin po nating mag-set rito ng isang buy pending order dito. Yan. Pero may mas mababa pa tayong support line dito sa 4.337. Pero ayan na lamang po natin yan. Kasi nakapag-set na po tayo. Pwede po tayong mag-set dito 4.713 or dito sa 4.337. Considered po na isa po itong price zone or support zone kasi halos malapit na po sila. Yan. Pero sa akin ay mas maganda. Para sa akin ay ito po yung pipiliin ko kung saan ako magsiset ng aking buy pending order. Ngayon ay nitong nakalipas po na July 4 kung saan po siya nakaranas ng breakout sa lower portion ng ating pattern ay nakabili po tayo rito. Ayan, na-trigger po yung aking buy pending order dito. At yan, nung bumagsak po siya rito ay nag-set po kaagad ako ng isang take profit or sell pending order dito. Ayan, sa major resistance line natin dito. At kahapon ay ayan, umangat po siya at pinatamaan po niya yung major resistance line natin dito. Kaya nakapag-take profit na naman po tayo rito kay Toncoin. Kaya ayan, nakapag-take profit na ako ng ilang beses dito kay Toncoin. Yan, dito po sa pagitan ng major resistance line natin na 7.691 at saka 7.069. Yan, dito po ako nakakabili sa 7.069 tapos nakakapag-take profit ako rito sa major resistance line natin dito. Kaya ayan, nakakalimang beses na po ako na take profit dito.
At dahil diyan dahil po sa nakapag-take profit ako diyan ay ayan, nagset na naman po ako rito ng isang buy pending order muli dito sa support line natin dito. Ayan. Pero ngayon ay balikan natin po yung ating pattern dito kung bumagsak po siya at ngayon ay umangat po siya para magkaroon ng retest dito sa nabasag na lower portion ng ating pattern dito. Kung makakabalik po siya sa loob ng ating pattern dito, ay magkakaroon po ng invalidation sa pattern natin dito. Yan. Pero kung tatalbog po siya rito, magkakaroon ng rejection, ay tuloy po yung kanyang pagbagsak. Yan. Isa lamang po itong retest kung sakaling tatalbog siya rito at ibig pong sabihin kung pag tumalbog po siya rito ay mataas po ang posibilidad na magpapatuloy si Toncoin sa kanyang pagbagsak at asahan po natin na posibleng umabot siya hanggang dito sa 4.713. Kaya ihanda na po natin yung ating mga buy pending order sa pagbagsak ni Toncoin sa mga sa maari po niyang pagbagsak sa mga paparating na araw. Ayan. Pero gaya ng aking sinabi kanina, kung makakabalik po siya rito sa ibabaw ng major resistance line natin dito, ay isa po itong false breakout at kailangan po nating ibalik yung ating Fibonacci indicator muli sa ating chart na ito. Kaya ayan, yung mga bago lamang po rito ay yung ginagamit ko pong platform dito ay ang TradingView. Yung dalawang indicators ko naman po rito ay ang Hall Switch indicator. Ito po yung nandito sa chart. At yung nandito po sa ibaba ay ang QQE Mod indicator. Check na lamang po ninyo yung description ng video na ito sapagkat nandyan po yung mga link ng mga video na aking ginawa na siyang nagpapaliwanag kung paano gamitin ang dalawang indicators na ito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.